Praise the Lord. Come on, continue to celebrate Jesus. Woohoo! Come on, pagpaka nato si Lord atong i-welcome ang iyang holy presence. We are excited because we believe na ay himuon si Lord today. Amen? Amen. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this very day, O Lord, nga imo kaming gidala diri, O Lord. We celebrate you for what you have done sa among kinabuhi. And we are excited, O Lord, sa imong mighty move today as we open our hearts, O God, and we allow you, Holy Spirit, to just minister into our souls, into our spirit, everything within us, O God. Salamat kaayo, Ginoo. Anoint the word, O Lord, nga imong i-impart sa imong mga katawhan today. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. Sige, mag-ingkod na ang tanan. Praise the Lord. Kinsa nalipay nga ni kakaron nga buntag. Amen. You know what? Nindot kaayo ang gihimo ni Lord, no? Sa praise and worship pa lang, and then sa mga prayers. The Lord is preparing us. The Lord is preparing you. That's why I invite you to pay attention, no? Pag word na gani ni Lord, let us give our full attention diha sa iyang presence. Let us allow our spiritual ear, our physical ear to hear His word. Tungod ang atong ginadeclare that your life will never be the same again. Nagmanifest na sa mga people na nag-receive sa pulong sa Ginoo. And by the grace of God, live the word of God. Ug mao ka na ang atong prayer karon nga buntag. Today is June 1. Amen. Naa na ta sa ika-6, no? Ika-6th month of this year, and we are excited. Amen. No? The last month sa second quarter, and hapit na ta mosulod sa third quarter. But before mag-end ang second quarter, naapay himuon si Lord. Ingna imong katapat, naay himuon si Lord. If I am to ask you this morning, who among you here, no, naka-experience ka nga makaingon gyud ka, balik-balik lagi ning crisis, no? Unsa man ang crisis sa imong life? Sa area ba na sa imong emotion? No? Sa area ba na sa imong family? Sa relationship? Area ba na sa imong finances? Sa imong business? Area ba na sa imong spiritual journey? Unsa man ang crisis na imong gina-go through? Nga makaingon ka, gitawag nato siya crisis because we became powerless. No? Na kanang we became helpless. That even if kana pang i-try nimo balik, kung pwede i-reverse, kung pwede ibalik lang unta, pero wala na kay mahimo. No? And you begin nagasugod na ay mga regrets or blame, no? Naapay mga ingana nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Or unsa man na siya nga mga challenge na imong gina-go through. Nga mauna siya nga himong babag sa atong pag-serve diha sa Ginoo, no? But you know what? Gusto nako nga madunggan nimo kini. That not all situations nga nagaabot sa imo nga is the work of the enemy. Because there are times God allow you to go through sa mga situations because that is where God wants na iyang ipakita ang iyang gahom sa imong kinabuhi. Amen? Nung diri, that is when God does some His best work in a place of helplessness because He wants us to let go and let God. Amen? Because na ay mga panahon or many a times sa atong life, kita ang nagabuhat ng mga solusyon. Makaingon ta, nag-pray ta, pero after prayer, naakay gihimo nga ikaw. Kita gihapon ang nagahimo og solusyon. But today, the Lord is kanang reminding us, the Lord is challenging you in times nga naa kay gina-go through, surrender it to the Lord. Amen? Let go and let God. Ingna imong katapat, let go and let God.
imo nang isurrender diha sa presence ni Lord, no? Because ang solusyon naa sa iyang presence. The Lord wants to deliver us. Gusto niya nga ma-deliver ta from all nga mga situations, from all nga mga burdens, from all nga mga fears and anxiety. Dili ni Lord gusto nga magpabilin ka diha. Dili gusto ni Lord nga mag-struggle ka diha. Amen? That's why the Lord, no, naa siya kanunay opportunity nga ginahatag diha kanato, no? Naa siya kanunay this kanang pag-anhi nimo karon is an opportunity because makadungog na pud ta sa pulong sa Ginoo. Sometimes makaingon ka balik-balik, no? I remember Bishop Oriel ingon siya nga kanang before na tingala siya pag si Pastor Cesar na gani, moingon siya blood na pud ni. Blood na pud ni. Revelation of the cross na pud ni. Sometimes igsuon balik-balik nga naman tungod wala pa nato na obey. Amen. Balik-balik tungod gina-remind ta ni Lord. And you know what? Sa balik-balik ato nang pasalamatan because that is God's grace. Amen. That is God's grace for us to recover. Amen. Kinsa may gusto nga maka-recover? Amen. No? Ako everyday akong ginapangayo kay Lord, Lord restore me. Amen. So you know what? No? Dili ingon dili comebacks are God's specialty. Amen. No? Ako gyud ning gi-include because ingon ko Lord, naa na mi sa month of June. There are those nga nagluyag. There are those nga sa ilang mga goals murag naga-declare na or nagaingon na nga murag layo pa man kaayo ni mahitabo pa ba ni. But you know what? No? I want you to hear this. That comebacks are God's specialty. He loves turning around impossible circumstances. Amen? Bisan unsa pa na ka-difficult igsuon. Bisan unsa pa na nga makaingon ka, murag wala na gyud ni pag-asa. Sa imo wala pag-asa. Pero kay Lord, diha siya mag-perform miracles, signs, and wonders. Amen? Praise the Lord. Ingna imong katapat. Trust the process. You know what? No, kining trust the process diha ma-test ang atong faith. Diha kanang ma-check ang atong attitude. I came from a background nga sa hospital nga set up, so ang akong i-example is hospital emergency. No? Tungod daghan ko madungog kanang mga dili taga hospital, makadungog gyud ko nga mag-ano gyud nga magreklamo gyud. Grabe wala sila gihimo. Emergency na mi kaayo. Nagsige lang sila sulat-sulat, no? So na-test ang atong patience. Nga wala ka kahibaluon sa pod ang ginahimo sa mga nurses, sa mga doktor. But you know what, no? But kung naa ka sa emergency room, niadto kag emergency room tungod you need help, right? No? Pero pag adto nimo emergency room, giduulan ka, pangutana ang pangalan, vital signs, and then lakaw. Pero gusto gyud ka butangan dayon kag dextrose, patagaan dayon kag tambal, no? Butangan ka og mga bandage or unsa pa diha. And you know what? No, during this time sa waiting na season, sa waiting nga mga moment nato, sa waiting kung unsa man na ang imong ginahulat kay Lord, Lord dugay lagi, no? Naabay mga ingana mag-ingon ta, Lord dugay lagi, no? Dili makita, dili ma-expose ang atong mga attitude igsuon. Amen. Mao nang giingon, your feelings will soon dominate your faith. Tama? No? Instead nga nag-ingon ka ni adto ka didto kay magpatambal ka, gusto ka magpatabang or ni ampo ka, nag-adto ka sa imong sa imong secret place, no? Ampo ka, basa ka sa pulong sa Ginoo, nangayo kag word kay Lord, but you became impatient tungod gusto nato nga dayon-dayon. Tama ba? No? Naabay mga ingana nga mga situations, and you know what? Mao kini ang mga butang nga kinahanglan nato i-overcome. Tungod kining feeling, no? Kining feeling, grabe gyud ni ka-deceptive. That's why ingna imong katapad once again, trust the process. Many a times nakadungog nata sa istorya ni Joseph. Amen? Joseph was taken from prison to the palace. Pero how many years nag-take ka na igsuon? Ug unsa ang mga sitwasyon nga gi-go through ni Joseph? Dili basta-basta. Amen? Tama ba? But maugto siya ang process wherein from that place gidala si Joseph
was taken from the grave to resurrected glory. No? Kabalutan, nakakita ta sa salida, no? Nakakita ta, nakabasa ta sa pulong sa Ginoo. Grabe ang gigotro ni Jesus Christ. No? Pero wala siya nagpabilin patay. Amen? In 3 days, nibanhaw siya. Amen? In order for us to experience victory. And you know what? Naay mga area sa atong life, no? Naay mga area nga dili nato mabantayan. Nga naga-murmur ta, nag-ampo ta, yes. Kanang serve ta, yes. Nagsimba ta, yes. Nagbasa ta sa pulong sa Ginoo, yes. But wala nato nabantayan ang atong attitude, ang atong character. And you know what? Atong i-reflect yung story ni Hannah. Si Hannah, isa siya sa babae, no nga, kanang wala siya anak. And she was longing, no, for a child. She was unable to have a child. O, sa ilang time before, having a child, no, kana bang kinahanglan kumbaga ba dapat na akay anak kay kung wala ka anak murag mahuman ang imong legacy, murag dili pwede, murag ano na siya, no, sa ilang mga sa ilang time before, grabe na nga pressure, no, grabe ka pressure. But you know what, atong tan-awon ang attitude ni Hannah during this time, the time that she was waiting for the Lord, the time that she was waiting sa iyang gipangayo diha sa Ginoo, no, the time that she was kanabang serving the Lord and praying to the Lord, no? Kanunay nagpabilin siya consistent, nagaduol sa Ginoo, no? Despite sa unsa pa man nga mga kanabang bully sa iyaha, no? Sa ni Penina, bisan unsa pa ang ginasulti, but she keeps on coming to the church, she keeps on coming to the Lord in prayer. But you know what? Kung atong tan-awon ang story ni Hannah, naabot po siya sa time na naulit siya igsuon. So kung atong tan-awon, tawhanon kaayo, di ba? Ikaw, naulit na ba ka? No? Ay mga times na maigo ta. You know what? Naigo si Hannah. She was hurt, she was in pain. Pero makita nato, unsa iyang attitude sa time na she was in pain, all the more nga niduol siya sa Ginoo. She prayed in tongues, she fasted. Atong tan-awon kining word ni Lord, no, in 1 Samuel chapter 1 verse 11. Familiar na ni siya nga word igsoon. But today I pray that you will receive a revelation. Atong tan-awon 1 Samuel chapter 1 verse 11. Ingon diha, she made this vow. And she made this vow, O Lord of heaven's army. Mao kini ang prayer ni Hannah igsuon after katong nasakitan kaayo siya. After katong desperate kaayo siya, Lord. Nangayo siya anak. Ingon siya, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime. And as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Kung atong tan-awon diri pa lang nga verse, yes, nag-ampo si Hannah. Yes, niduol si Lord sa Ginoo. Pero wala lang si Hannah nangayo igsuon. Nag-ampo siya, nangayo, and nag-commit. Ma-remember ba nimo ang imong prayer igsuon? Ma-remember ba nimo sa time nga nag-ingon ka, nag-prayer and fasting ka? Unsa man ang imong goal sa prayer and fast? Tanan ba lang nga atong prayer and fast nangayo ta sa Ginoo? Kung mao kana ang atong way of prayer and fast, then today, let us receive this revelation na ay commitment nga buhaton igsuon. Amen?
dayon ta in verse 12. As she was praying to the Lord, Eli watched her. Seeing her lips moving but hearing no sound, he thought she had been drinking. Verse 14, must you come here drunk? He demanded. Throw away your wine. So abi sa priest nga hubog, no? Kay nagampo nga la sige. Verse 16. Don't think that I am wicked woman, for I have been praying out of great anguish and sorrow. Verse 17, in that case, Eli said, go in peace. May the God of Israel grant the request you have asked of him. You know what? Kini nga story, she was in desperation, she was in pain, pero nagampo siya sa Ginoo. Wala siya nasuko, wala siya naghimo og mga butang, nag-wild, no? Pero nagtuod siya sa Ginoo. And you know what? Wala lang siya nagpabilin sa iyang secret place. Wala lang siya nagpabilin, dirira ko sa room. Nagpabilin isolated, wala. Nigawa si Hannah og niadto sa temple of God. Dito siya nagampo sa church. And because wala siya nagpa-isolate, nakit-an siya na ay gigamit si Lord destiny helper. Tungod nakita siya sa destiny helper, the destiny helper released blessing upon her. Eli believes ang iyang i-confess na nag-ingon siya na nag-ampo ko. And the Lord and the priest, no, nag-release siya blessing. Nag-agree siya. Atong tan-awon in verse 18. Oh, thank you, sir, she explained. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Naka-experience ba ka ani igsoon? Na human ka ampo, no? Na okay na ang imong paminaw? Wala pa siya nahitabo. Wala pa naabot, wala pa ang answer. Wala pa nimo nakita physical nga mao kini ang kanang answer ni Lord sa imuha. But you know in your spirit nga imo na nang nadawatan. Mao ka na ang na-experience ni Hannah igsoon. Ingon diri, she went back and began to eat again, and she was no longer sad. For the first time, naging happy si Hannah igsoon and full of hope. Amen? So atong makita diri, si Hannah, that time nga nadawat niya, no, i-bless siya sa priest, wala siya nagpabilin nga, yes Lord, maghulat lang ko diri Lord, yes Lord, salamat kaayo Lord, answered prayer, wala, no? Ingon diha, she acted on the truth that God was going to give her a son, pledging that the child life is in service with God. Iyang gi-work out, iyang gi-prepare ang iyang kaugalingon tungod naa siya'y commitment sa Ginoo. Tungod naa siya'y covenant. Iyang gipangayo ang anak, pero ingon siya, Lord, ako ning i-dedicate sa imuha. Iya nang gi-practice, iya na daan gi-prepare, Lord, pag maabot ang bata, maungi, no? Ikaw ba igsoon sa imong prayer? Ikaw ba igsoon sa kanabang imong gi-visualize nga panalangin sa Ginoo? Imo na bang giplanuhan daan? No? Imo na bang daan gi-covenant diha sa Ginoo? That's why very important ang covenant igsoon. Tungod kung walay covenant, pwede nga mawala ta sa passing. Pwede nga ma-overwhelm ta og daghan ing ana igsoon. I remembered, no, for some, I remembered, no, nga na ay nagpa-pray, na Lord, ani, Lord, pastor, magpa-pray me, pastor, kanang naay business, naay expand ang territory, expand branches, mga ing-ana. Yes, nag-pray si pastor, ug tinuod, na-bless. Pero, unsa man nahitabo? Branches, busy naman, ay dili naman
dili naman ka ka join sa process, dili naman ka pastor kanang kini na lang akong i-join. And you know what? Sa hinay-hinay, no, before active tanan i-join, sa hinay-hinay hantod mawala na. And in the name of Jesus, that's why you are hearing this word today. This will serve as a warning. You know what? As I remember, we call this a Sunday celebration. This is a gathering of the family of believer. Amen? This is a gathering of all cell network, cell kanang mga cell group nato. Ni anhi ta dili para ma-inspire. Meaning ni anhi ka dili para tanan mga nindot ra gyud unta ang ihatag ni pastor. Ni anhi ka para ma-order ang atong life. Ni anhi ta in celebration sa mga victories. Ni anhi ta in order to encourage, in order nga maghatag og mga pahinumdom, in order nga makorek ang atong life. That's why kung unsa man kabukat ang pulong sa Ginoo, pasalamatan na igsoon. Because that is how nga ma-order ang atong life. Ako before, I received many rebuke. Especially sa relationship. May feeling na ako, tama man ko, correct man ko, tama man ni ang akong mga nindot man ni ang akong mga ideas. But many a times, I receive rebuke. Tungod ginabalik ko ni Lord sa iyang original design. And you know what? Sa diyang ako nang gi-decide, yes Lord, yes Lord. Until nahimo na nako lifestyle nga even if dili nako istoryaon sa akong mentor. Holy Spirit is my senior pastor. Dito ko mag-commit, dito ko makig-settle sa Holy Spirit. Amen? Praise the Lord. So sa imong waiting nga season igsoon, act, no? Atong i-act ang word ni Lord, ang truth na ginahatag ni Lord. No, makigsabot tadaan diha sa Ginoo. Atong ipadayon ang story ngadto ta sa verse 19. The entire family got early in the morning and went to worship the Lord once more. Kay every year man good, no, nagaduol sila, naga-celebrate sila as a family, gaadto sila sa church, no? But this year, ingon diha, the entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more. Then they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea. Amen? Niabot gayod ang time igsoon. Sa dihang nag-celebrate na po sila, during the time celebrate sila, maura gihapon ang sitwasyon. Hala, si Penina, iyang ibuli-buli si Hannah. But you know what? During this time, nakita ni Lord, ug na-remember ni Lord, ang ampo ni Hannah. Amen? The Lord remember her plea. And in due time, she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. Amen? You know what? I declare today, sa imong pagtuol sa Ginoo karon, sa prayer pa lang, kaganina, grabe na itong gihimo. Repentance. And I declare, nga unsa man galing ang imong giampo, gipangayo sa Ginoo, nadunggan ug na-remember ni Lord na naa kay gipangayo. Nadunggan ni Lord ug iyang gimarkahan ang akong anak nangayo, nagampo. In the name of Jesus, I declare manifestation sa imong kinabuhi. You know what? Hannah's pregnancy was much bigger than her. This is not, kung atong tanawon, this is not all about sa bata lang. But this is all about commitment. And you know what? Ngano, kini man yun ang example. No? Another nga gusto nato nga area nga atong tanawon, tungod ang bata igsuon represent a generation. Kung ang enemy
kay giandam nga henerasyon nga iyang i-bless para kay Hannah. And the moment the Lord blesses her womb, na ay giandam si Lord. Amen? Na ay giandam si Lord sa womb ni Hannah. And that is Samuel. Prophet Samuel. O atong tanawon ang story, ikaw na lang magbasa ana, nindot kaayo, no? Paunsa ni Lord gigamit si Samuel. So gusto lang nako nga gamito nato reflection tungod ang bata igsoon, no? Every family, every individual, ikaw, you are a legacy. Giandam ka ni Lord for a certain legacy. That's why naay mga butang nga gikinahanglan nato i-deal sa atong life. Atong i-surrender diha sa Ginoo. Because many a times, no, it is the enemy nga naga-dominate sa atoa. But today, ato na siyang i-unlock in the name of Jesus. In verse 23, nihangyo si Hannah during this time kay Elkanah, no? Ingon siya, dirira ko kay akong i-andam, akong i-take care ang bata tungod sa akong gi-promise kay Lord, no? So ingon dili, whatever you think is best, Elkanah agreed. Stay here for now, and may the Lord help you keep your promise. So she stayed home and nursed the boy until he was weaned. So kung atong tan-awon duha na ka-favor si Hannah igsoon. First, the priest na nag-release og panalangin sa iya. Second, ang iyang husband nga before magsigig reklamo, ano magsuko-suko man ka diha nga ikaw na gani ang akong ginatagaan, the best na gani na akong hatag sa imo, ano selos-selos pa man ka. But this time, lahi ang gid-release nga blessing sa iyang bana, no? Ingon siya, stay here for now, and may the Lord help you keep your promise. Amen? Power kaayo kung naay somebody nga naga-agree, no? Power kaayo kung naay somebody nga naga-affirm sa imong commitment. No, nindot kaayo. Then verse 26. No, ako na ning i-jump, no? Sir, do you remember me? Nibalik si Hannah sa temple. Hannah asked, I am the very woman who stood here several years ago praying to the Lord. Take note, igsoon, several years. Meaning, dili to automatic. Pag-pray ni Hannah, automatic na ana. Tama ba? No? Naabay kay ginaampo igsoon nga medyo nadugay-dugay na pod. No? Be patient igsoon. So, ingon diri in verse 27, I asked the Lord to give me this boy, and He has granted my request. Verse 28, now I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord his whole life, and they worship the Lord there. Pakpakan nato si Lord igsoon. You know what? In this story, si Hannah wala na bag-o igsoon. Atong tan-awon ang progress of paying the price. No? I call this, ako siyang giterm paying the price. Tungod, mao kini ang akong nakita along the way as I meditate this. Ingon ako, Lord, mao kini ang progress sa life ni Hannah. She was willing to sacrifice. Sacrifice in pain, sacrifice sa mga bully, no, sacrifice nga kanang feeling ni kanang maano siya nga hala wala pa man lagi Lord, no. So she was in pain but she was willing to sacrifice. Next, nag-progress siya. She received the blessing of affirmation. Somebody nag-affirm sa iyaha, sa iyang commitment, sa iyang prayer, no, sa iyang gipangayo diha sa Ginoo. Igsuon, kung naa kay gipangayo sa Ginoo, kung nagaampo ka, you need prayer partners. Amen? So kung ikaw, wala pa ka nag-join sa imong prayer, kanang network prayer, wala pa ka nag-pray sa hourly prayer, no? You can find a partner. You can go to your leader as accountability. Amen? Praise the Lord. So, she was receiving the blessing of the priest. Amen? Dito sa right location and in the right people.
And the next progress sa paying the price, she remained faithful to the covenant, no? Faithfulness to his covenant. Sa dihang naabot ang bata igsoon, wow, no, makakita siya sa atuan, no, makakita ta na ay mga new baby, ka cute kaayo, nindot kayo ang baby, no? Pero si Hannah, yes, cute siya, iyang giatiman, no? Pero habang iyang giatiman, wala na change ang iyang mind, no? Lord, kasayang ba ni Lord? Dugay baya na ako ni gihulat, Lord, no? Ala Lord, unsa ka ano kumudako ni siya, Lord? Ah, mingawon ko ani niya, Lord. No? Wala ni hangyo si Hannah igsoon. But habang iyang gina-take care, iyang ginahatag ang iyang the best, tungod ingon siya, Lord, ako kining i-offer sa imo. Amen? Igsoon, unsa man ang answered prayer nga niabot sa imoha. Dili na nako maisa-isa mga areas nga imong gipangayo sa Ginoo. Nga sa dihang imong gipangayo, grabe ang imong commitment kay Lord. Grabe ang imong prayer diha sa Ginoo. I decree and declare today nga kung maabot na ang answered prayer, dili ka mabag-o. Ang imong commitment all the more nga mag-intensify diha sa Ginoo. Because makita nato that God is faithful. What are you praying for? Unsa man na area sa imong life nga imong ginapangayo? There are times ba nga namugnaw na ka tungod na akay gipangayo nga wala pa gi-answer ni Lord? Naa ba kay ginapangayo sa imong business? Sa area sa imong family? No? Sa imong journey? Complete team of 12, Lord? Building 144? Nagluya na ba ka igsoon? Unsa man na ang imong gipangayo nga nahimong nakita nimo nga sige naman kog join cell group. Pero habang ga-join ka og cell group, bugnaw na, wala na excitement. Yes, nagaadto tag Sunday celebration. Grabe naganina, grabe si Mian ikapila balik-balik, no? Challenge si pastor na pod. Challenge. Ngano dili man ka open sa imong bibig igsoon. And you know what? I remembered nga, Lord, ano balik-balik kini nga area sa among life, Lord. You know what, no? Supposed to be, mga 3 weeks na si pastor, ikaw mag-preach. Refuse ko. Dili lang sa kay busy ko, daghan ko pa. Last week, ikaw mag-preach. One baya, camp baya, daghan baya ko'y giandam, busy baya ko, daghan baya ko'y meeting. Ikaw lang sa. Karon na po siya, ikaw na mag-preach. Nako ka ng, pwede bargain, pwede ano na lang, sunod kay, naapa ko'y mga ginapang prepare nun siya, dili, ikaw mag-preach. So meaning, wala na time, no? And akong gipangayo, Lord, unsa man akong i-preach, Lord? Kuman naman nina ako istorya, Lord. But the Lord bring me back, ani, no? Kini nga area. And you know what, no? Gi-affirm sa akong priest, sa akong pastor. Before we came here kaganina, a few minutes, nag-istorya mi kay kami, pag naga-prepare mi, wala mi naga-share. No? Even sa mga praise and worship and everybody nga naadiri, wala mi nagapangutan na, uy, unsa inyong ano, no? But praise the Lord, it is the Holy Spirit nga naga-connect. And iyang gi-share a few sa iyang himuon, ug ako pud gi-share a few, iyang ko, wow, thank you, Lord, na imong gi-affirm nga yes, kini ang among hisgutan. Tungod na ay area sa atong life, nga ngano dili man ta kabuelo, ngano dili man ta ka worship todo diha sa Ginoo, ngano dugay na nga goal, ngano wala nagahitabo. And this is for all of us. That's why while I was preparing kini nga message, ingon ko, Lord, mao kini, no? Kini nga word or kini nga title, appeal ko ug this is my commitment. Ako siyang gitaytelan, posture of intentional living. Gikinahanglan nga maging intentional. Gikinahanglan nga mag-decide. Amen? And then akong gisumpayan, restore my soul. We are in the month of June. Ug ingon ko, Lord,
dili mi mosugot, nga dili namo ma-receive ang among portion. We had been praying, we had been declaring, and we believe that we will receive it. Amen? That's why gikinahanglan mahimo tang intentional igsoon. And you know what? Unsa ang area nga gipakita ni Lord? No? Sa area sa atong everyday nga paglive. Sa everyday nato nga ginahimo, mao kini ang area. No, kay nakita nato ang life ni Hannah. Wow, nindot man tong life ni Hannah. But atong i-reflect so that ma-convert nato ang atong life just like Hannah. Amen? You know what? Daily naga-istorya ta. Tama? Daily na ay mga words nga nagagawas sa atong mga bibig. Daily na atay mga kanang gina-istorya nga sometimes jokingly, no? Nga wala lang nato, joke lang man ni, mga char-char lang man ni. But you know what? Your conversation open realm. Your conversation, every word nga nagagawa sa imong bibig, sa atong mga bibig, is an entry point. So both na siya, no? That is why, no? That is why we cannot be a careless Christian on how you do life. Para sa ako abugat ni igsoon, dili ta kinahanglan, dili ta pwede nga mahimong careless sa atong mga words, sa atong mga declaration. Kay sometimes sabi nato nga char-char lang man ni, joke lang man ni, wala lang man ni, no? So naa di ay serious ug naa di ay nga kanang joke. So naa di ay nga religious church ug naa di ay naa ko sa world. So here ingon ko, Lord, gikinahanglan mag-guard me. No? Kinahanglan among protektahan. Kinahanglan nga mahimo ming kanang magbantay gyud. Kaya you know what? There are times nga dili na nimo matrace. Ngano emotional man ka? Dili nimo matrace. Tungod sige kag paminaw og mga worldly, mga emotional nga mga music, nga mga painful, mga bigo nga mga music. Nahimo kang emotional tungod nagtan-aw ka mga salida. Mga salida nga naay mga away-away. Mga salida nga naay mga selos-selos. Tama ba? Sa mga batanon, sa mga bata, even sa mga kids. Ngano ing ana man iyang attitude nga mag-ingon ka wala man ko nagtudloan niya nga kanang mga pak or unsa tungod nagtan-aw og salida. Nga pwede ibungkag ang chair, nga pwede ipanglabog. Grabe, ingon ko, Lord. Thank you, ani nga revelation, Lord. Thank you, ani, Lord, tungod. Gusto namo nga ma-plaster, nga masakto ang among life. Tungod many a times, ngano di ang ani atong life? Tungod na ay entry point ang enemy. And today, kini nga mga akong ginasulti, nga akong ginadeclare diha sa atoa, will serve, no? As a place nga wherein pangayuan nato og pasaylo sa Ginoo. Mga butang nga atong ginameditate nga wala nato nabantayan na nagkaroon og access ang enemy sa atong life. Tama ba? No? Dili nato mabantayan. So gikinahanglan, no? Gikinahanglan nga kabaluta nga naa di ay mga areas nga gusto magpuyo ang enemy, no? Ug ako ni siyang habang nagapaminaw ko, no, before dili ko ka relate no nga unsa maning mga realm, unsa maning mga territory, unsa maning mga kanang ginaistorya, mga gates, no? Pero gikinahanglan nga kahibaluta nga ang target kanunay sa enemy is territory. And what is territory? Territory is a certain area that's owned or under control of someone. Kinsa man ang under control? Kinsa man ang naga-control sa imuha karon? Kinsa man ang naga-control sa imong emotion karon? Kinsa man ang naga-control sa imong mindset karon? Ngano ing ana man ta magdesisyon? Na ay territory igsuon.
Ang territory ang maoy gitarget sa enemy. Hinay-hinay ginasudlan sa enemy. Naa siya'y access. And he is after the language territory. Nakita nako ni Igsoon. Ingon ako, Lord, I repent. Lord, we repent sa mga pulong nga nagagawa sa among mga bibig. Because power kaayo ang atong mga declaration. Kung nagaduol ta sa atong mga igsuon, kita lang no normally. Unsa ang kadalasan sharing? Mga babae, taas kaayo nig istorya. Si pastor badlongon ko niya, moingon siya, 5 minutes lang. Kay maabtan man ko 30 minutes. Kanang almost 1 hour. Magsenya sana siya. Cut na ang time. Now I understand. Tungod dili di ay nato sigig magnify ang mga kasakit, ang mga anxiety, ang mga unsa pa diha nga mga struggles. Yes, tagaan nato time. Pero kung balik-balik karon maura gihapon, dili na nako kaya, gikapoy nako in the name of Jesus. Tungod ana nga pulong, that's why gikapoy ka. Dili nimo kaya tungod sa imong pulong, dili nimo kaya. Ato na siyang bag-ohon igsuon. Yes, naa kaing ana nga struggle, but i-declare sa imong igsuon, kaya nimo na. I-declare nimo, I can do all things through Christ who gives me the strength. Amen? That's why naay mga uban, no, kung pangutan-on, kamusta ka igsuon? No, even naana siya sa problema, pero moingon siya, okay kaayo, I am blessed and highly favored. Amen? I-practice na siya igsuon because mauna siya ang tama nga declaration. As you continue to declare kana nga mga pulong, as you continue to declare that I am the head and not the tail, that God is for me, He is not against me, then you will begin to see the strength of the Lord sa imong kinabuhi. Mauni siya ang mga butang nga atong i-change or atong ibag-o. Because kung ano naata sa ing anak nga kahimtang, tungod na atay mga wrong nga mga declaration. Amen? And our soul, ang atong soul, kung makita nimo nagluya. Ang atong soul is vulnerable igsoon. Amen? That's why gikinahanglan nga kahibalo ka, nga dili ka pwede nga maghilom-hilom, sige ra ka diha-hilak, dili pwede igsoon. Rise up, fight. Amen? Pray. I encountered this word, ingon siya, you can never win the battle in silence. Amen? That's why you have to open your mouth. That's why sa mga prayer, kung naata diri in the family, open your mouth. Buksan nimo ang imong bibig. Dili pwede nga, kanang murag warfare ka. Pwede ba ka mag-warfare nga naghilom-hilom lang ka? Murag di ba? Murag, wala kaayo siya, kanang murag, dili kaayo siya ka-energize. But you know what? Ako no, sa room, pag nag-warfare, gani kung manglak ko, magbutang ko kusog kaayo nga music para dili nila madunggan. No? O nag-ingon ni Pastor, mura ko nagkarate. No? Kay gusto ko mag-warfare. Gusto na ako nga i-pull down kanang ako gayud i-declare nga defeated ang enemy sa akong kinabuhi. Dili pwede nga nagsige lang kog hilak. Yes, pwede ko maghilak. Pero mutindog ko ug moingon ko, enemy enough na. You are defeated. In the name of Jesus. Ako siyang i-warfare. Murag na ako espada nga akong tibak. Amen? Igsoon pag ikaw ra isa, ayaw na mag-ulaw-ulaw. No? Ayaw ulaw-ulaw, igsoon. You cannot win your battle in silence. Open your mouth. Ingon sa pulong sa Ginoo, let the weak say, I am strong. Yes. Kanang naatay mga ginagotro. Pero ingon ni Lord, in times that you are weak, diha na ko i-perform ang akong milagro. Diha na ko ipakita sa imuha that you are strong, nga kaya nimo na igsoon. Amen? So we have
to declare ang pulong sa Ginoo every day sa atong kinabuhi. That's why importante kaayo igsuon, no? How you react in circumstances reveals what is in your heart. That's why today mao kini nga mga butang ngano ato ning giistoryahan. Ngano kini man ang atong deal, no? Karon nga buntag, because gusto nato nga ang atong heart mahimong right. Gusto nato ang atong heart mahimong heart like Christ. Christ likeness igsuon. Yes, our soul is vulnerable. No? And kung imong tan-awon, no, isa ka story pa nga akong gibutang diri, I remember the story of Naomi. Kay balutan, no, pwede nimo i-go through. Si Naomi during the time nga tuwa pa sila sa Bethlehem, no, nindot maayo siya ang iyang mga declaration, nindot kaayo happy siya. Pero sa time katong gibiyahe na sila, no, katong wala ang iyang ang iyang bana, no, ang mga anak nawala na, namatay sila, na change ang language ni Naomi. Gikuyugan siya ni Ruth, no, pero na change ang iyang declaration. Before, grabe kaayo siya mag-declare, no, nindot kaayo mga pulong na nagagawa sa iyang bibig. But here, ingon si Naomi, don't call me Naomi, call me Mara. Unsa man ang Mara? Mara is bitterness. Grabe na change ang iyang language. So kung atong tan-awon, no, as we are moving, as we are journeying, we have to be very careful. We have to choose, no? Ako ni siyang gitan-aw, no, while I was kana bang studying kini, yung ako, Lord, ngano man to, Lord? Og nag-reflect sa ako kining declaration nato of the blood of Jesus, divine direction. Ang atong feet, asa man nimo adto? Importante di ay nga ato na i-pray igsuon. Kay mamatikod nimo, na ay lugar nga imong ginaadtuan nga lahi the way ka nga mga istorya. Lahi ang imong language, lahi ang the way ka nga naga-interact sa mga people. Pero naapod area nga grabe. Grabe kaayo ta kabutan, no? Grabe kaayo ta ka slow. Grabe kaayo ta ka holy. No? So, naga-reflect di ay na igsuon. That's why I also remember ingon ni Bishop katong nagsugod ta sa vision, ingon siya na ay 5 P, no? And isa ana is the place. Ingon siya pagpili og lugar igsuon. So kini nga lugar nga giadtuan ni Naomi, na change ang iyang the way siya nga naga-think, no? Na change. Grabe. So ikaw igsuon, pagpili kinsa imong mga kauban. Pagpili asa ka nga lugar nga nagaadto. Tungod every time we are moving through life, we are moving through realms. Unsa maning realms igsuon? A realm is a community or territory over which a sovereign rules. You know what? Another nga kanabang kung atong tan-awon, no, kining atong mga gina-declare, akong gina-share diya sa inyo, dili lang ni siya igsuon positive thinking. This is a declaration so that our soul will receive restoration. Pero gikinahanglan nga willing ta igsuon. Gikinahanglan kung akong i-term, mag-effort ta. Sa pulong sa Ginoo, I remember ingon siya, work out your salvation with fear and trembling. Meaning, dili lang siya ingon nga, naghulat lang ko, Lord, kanus aman ko, Lord, bag-uha ko, Lord. Ingon si Lord, magbag-o ka, mag-decide ka. Tama? One of the problem nga makakorrupt sa kalag nato sa atong soul is addiction to power. Unsa maning power nga akong pasabot? Kana bang gusto taani, no? Kahibalo taani, no? You know what? Kung gusto taana, sa goal nato, for example lang sa goal nako karon team of 12. Pero unsa imong gihimo? Tama, no? Because if we lack discipline to form, to go, to meet people,
dili na siya mahitabo igsuon. Even mahuman na lang ang tuig, wala, dili na siya mahitabo. No? And kung dili mahitabo, mahiubos na pud ta. No? Moingon na pud ta nga, ay wala man gyud, dili man gyud siguro ko effective leader, dili man gyud siguro ko para diri, no? Dili man gyud siguro ko nga kanang for multitude. So wrong na pud ang pangapulong, tama ba? So igsuon, grabe ka vulnerable ang atong kalag. Sa atong mga actions, sa atong mga words, no, sa atong mga declaration, sa atong thinking. So gikinahanglan nga ato na siyang makita. Gikinahanglan nga ato na siyang ma-identify. Because today, no, gusto nato gayod tanan ta, no? Kining ginaingon nato that no one is left behind. It is our prayer nga ato gyud ning ma-experience. That's why every now and then naatay mga PID to bring us, no, sa area, to bring us sa mga area nga gikinahanglan nga maayos ta. To bring us sa mga areas nga gikinahanglan magrepent ta. Amen? And you know what? Grabe ang sala igsuon. Simple word, pero grabe, generation ang muani ana igsuon. More than sa akong ginaistorya karon, I just allow the Holy Spirit to minister into our hearts and our soul and our spirit. When I was studying this, grabe ang akong nakita nga picture. Dili na ko siya ma-express tanan. But as you open your heart, I believe that you will receive your portion. Akong muadto ko diri sa story ni Cain. We know nga si Abel, no, gidawat ni Lord ang iyang offering. But Cain, no, wala gidawat ang iyang offering, nasuko si Cain. Nagsuko siya, ngano man ni, no, naghatag naman ko, no. And then dili na nako kana nga story ano, pero akong gusto makita ang heart ug ang soul ni Cain. Cain, no, nagkaroon siya inability, no. He was not able to address ang brokenness sa iyang kasing-kasing, sa iyang soul. Because he was not able to address kana siya nga area sa iyang life, he was now attracted to sin. Unsa ang akong pasabot? Dili lang si Cain igsuon. Ang iyang henerasyon, grabe nga sala. Ang sunod nga henerasyon, grabe nga sala. Tungod wala na confront ni Cain. Kung magbasa ka diha sa Genesis, I think that is Genesis 3 or 4, grabe nga grace ni Lord. Nga even if nasuko si Lord kay Cain, even if ingon ni Lord nga dili nakadiri, no, dito gipagawas na si Cain, pero naay covenant nga gihatag si Lord kay Cain igsuon. Ingon siya, protektahan ta ka. Protektahan ako ang imong family. Grabe nga grace igsuon. But you know what? Despite of, wala, supposed to be, no, kung atong tanawon, mangayo na tapasaylo ana, di ba? Lord, salamat kaayo, Lord. Pero si Cain, suko gihapon siya. Ug kana siya nga sala, niabot pa gyud sa next generation. And you know what? While I was reading this, ingon ako, hala Lord, grabe no, nahadlok ko igsuon, no? Kay nga naman tungod wala nagrepent si Cain, hantod sa sunod nga henerasyon, and you know what? Hantod na erase ang ilang generation. Atong basahon Genesis chapter 5. Wala tuod na ako na-appeal sa atong slide, pero while nag-review ko kagabi, ingon ko, Lord, ako ning i-read, ako ning i-share sa imong mga people para makita nato. Grabe, no? Tungod wala nagrepent si Cain igsuon. Genesis chapter 5 verse 3. Tan-awon nato generation ni Adam. When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. After Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Adam lived a total of 900 years, and then he died. When Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. After he began
and so on and so forth, igsoon. Wala na si Cain. Walay henerasyon ni Cain, igsoon. And I said, Lord, grabe. Kung dili ko mag-repent, Lord, mapasa kini sa next generation. And then ang akong next generation naa na sa bloodline. Ug magsiginig sunod-sunod. Ug dili ta mo sugot igsoon. That's why gikinahanglan og repentance. Tama ba? You know what giingon diri? You are producing the future that is carrying the seed of sin. Mao kini ang nahitabo kay Cain. But you know what? True repentance is receiving the word of the Lord that set you back on the course of life. Gusto ba ka, igsoon, nga mobalik didto sa plano sa Ginoo? It takes true repentance. Amen? Unsa maning true repentance, igsoon? Atong i-acknowledge, Lord, I have failed. Lord, nakasala ko. Lord, wala ko nag-live sa imong gi-expect sa ako. You know what? In true repentance, the Holy Spirit begins to show you what He has been stolen from you. Igsoon ko magtinud-anay ta ug repent diha sa Ginoo. Matingala ka nga imong ma-flashback, makita gayud nimo na ay mga gina-flash si Lord nga mao kini ang imong i-repent. Mao kini ang gipang stall, mao kini ang gipang kawat, mao kini ang gipang bungkag sa enemy sa imuha. The Lord will open our spiritual eyes to see. But it takes true repentance. Amen? Today, igsoon. Atong ialalaw ang atong heart nga maghambol diha sa Ginoo. Naa kay prayer, naa kay ginapangayo. This year we have been declaring 3M, multitude, millions, and miracle. If you are to evaluate from January to June, naa ba kay na-invite? From January to June, naa ba kay gibisitahan? Naa ba kay gipadawat kay Christ? Naa ba kay giwin nga people? January to June. Kay kung wala kay gi-invite, paunsa mahitabo ang era of multitudes. Pero dili nato siya mahimo tungod wala tay understanding, walay vision. Blur siya, kuyog-kuyog rata. But you know in your heart, Lord, gusto man ko ana, gusto ko ka ng ilang ginahimo, Lord. And you know what? That is a seed nga gibutang ni Lord. Dili lang siya gatubo igsoon tungod na ay sala. And it take true repentance. Let's bow down our heads and begin to just examine your heart. Mag-pray ka nga, Lord, show me what was lost. Lord, show me what was broken. Ato ng pangayoon diha sa Ginoo igsoon. Let us be desperate like Hannah. Be desperate diha sa presence ni Lord. Si Lord, constant ang iyang word nga nag-ingon siya, anak, I have a plan for you. My plan for you is not to harm you. My plan for you is to bless you and to prosper you. Word na ni Lord igsoon. And kung wala na nahitabo sa imong kinabuhi,
Ang ato lang buhaton is to repent. Mangayo ta pasaylo. Lord, today I ask, give us the capacity, O God, to see those sins. Taga-imig capacity, Lord, nga makita namo nga naay mga things, nga mga sala nga among nahimo, nga mao kini nakababag, nga makaabot kami sa destiny nga imong gidesign diha sa among kinabuhi. Nga naay mga butang, Lord, nga nahimong bugat diya sa amoa. Taga-imig capacity, Lord, to see kung unsa ka bugat, O Lord, ang mga sala nga nag-cause kanamo nga nahimong hardened ang among kasing-kasing. Nga Lord, nahimong prideful. Show us the way, Father. Show us the way, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church. Come in desperation diya sa Ginoo. The Lord is doing something. The Lord is hearing you. Nakadungog si Lord. It is only when you confess, Igsoon. It is only when you open your mouth. Rebe, rebe, shike, rebe, hiya, raba, ba, ba, ba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Because today is a day of deliverance. Dili na ka magpabilin nga ing-ana Igsoon. Dili na ka magpabilin nga nagbalik-balik sa imong mga sitwasyon, sa imong mga declaration. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung imo nang na-identify ang spirit, ang area sa imong life, Igsoon, begin to renounce ka na nga spirit. Begin to renounce. Dili ka na imong portion. Begin to cut off. Begin to pull down in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ayaw pabilin, Igsoon. Nga murag naminaw ra ka, nag-observe lang ka. You will not receive your portion. Mag-focus sa imo, ha? O kay Lord. Naay himoon si Lord sa imong kinabuhi today. Rebe shike rebe hiya raba ba ba ba. You know what? Naay spiritual abortion nga nagahitabo. Ngano man, kahibalo ka sa plano ni Lord. Kahibalo ka sa imong gicommit kay Lord. Kahibalo ka sa imong destiny because it has been revealed sa pulong sa Ginoo. Pero wrong ang imong mga gipanghimo. Wrong ang mga decision. Wrong ang mga declaration. And ngano wala nahitabo, nahimo na siyang na-corrupt. There is a spiritual abortion. Ug ato ng pangayuan pasaylo, Igsoon. Pangayuan nato na pasaylo diha sa Ginoo. Because you know what? Ikaw pa lang, you are representing a generation. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We renounce abortive spirit in the name of Jesus. Amo ka nang renounce in the name of Jesus and by the power of the blood of the Lamb. And Lord, today we declare, O Lord, restore my soul. Every soul, O Lord, nga nagduol, nga nagpangayo og pasaylo, nga nagrepent diya sa imong presence, Lord. We pray today, O Lord, restore our soul, O God. Bring us, O Lord, to that place, Father, nga there is joy. Bring us to the place, O Lord, that there is restoration, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, stand up, Igsoon. Imong ipataas ang imong kamot. Imong ipataas ang imong kamot in a form of surrender diya sa Ginoo. Rebe, rebe, shike, rebe, iya, raba, ba, 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 shike, rebe, be, be, be. We renounce generational curses. We renounce generational sin. We renounce addiction in the name of Jesus. We renounce pornography in the name of Jesus. In the
of Jesus, we renounce mga abusive words. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Rebe shike rehiba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We renounce every mga curses, every mga sins, gikan pa sa among mga parent, sa among mga grandparent. In the name of Jesus, we renounce mga broken relationship. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Rebe, shike, rebe, iya, raba, ba, 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 ba. Come on, come in desperation diya sa Ginoo, Exon. Come in desperation because the Lord is doing great things. Og nagtanaw si Lord, kinsa kining desperate diya sa presence ni Lord. And you know what? As you come in desperation in the presence of the Lord today, begin to make a covenant diya sa Ginoo. Tungod dili lamang si Lord gusto nga mahimo kang bless. Gusto ni Lord nga gamiton ka ni Lord. Gamiton ka ni Lord sa imong henerasyon. Gamiton ka ni Lord sa place kung asa ka na belong. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gamiton ka ni Lord sa imong mga anak. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Padayon lang igsoon paminaw sa revelation sa Holy Spirit. We will not go out of this room the same. You will not go out of this room nga bit-bit gihapon nimo ang imong mga concerns in the past. You will go out from this room victorious. That's why paminaw sa Holy Spirit. Paminaw sa Holy Spirit. Area sa imong life nga si Lord nagadeal karon. Don't be stubborn. Release that to the Lord. Na imong ginahimo nga pabalik-balik. Na imong mga words na ginasulti nga dili pleasing kay Lord. Every time masuko ka, imo nang ginasulti. Release that to the Lord today. Kung ikaw na ginaistorya ni Lord, ayaw na pagpagahi, release that. In the area of the relationship sa balay, doon na kay mga linya nga ginaganahan ka mag-istorya, labi na sa point nga na yung mga situation nga nagproblema mo. In the area of relationship between husband and wife, today atong ginakat ang tanan nga entry point sa enemy. Words. Mao na pinaka-powerful na ginahulat sa enemy sa ato, ang words. Unsay pulong na magawa sa atong bibig, just one word is enough sa enemy nga makasulod siya. And the moment makasulod siya, he will take the territory. But today, as you renounce, remember that, as you surrender that to the Lord, this is the ending of that entry point sa enemy, because by the blood of Jesus, it is closed. It is closed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Nigadto ta mga igsoon sa mga common nato ginabuhat everyday. Very important ang reminder ni Lord sa kanang 555 nga principle. Doon na kay dapat likayan nga 1 o 5 ka lugar. Ayaw na pagbalik ana nga lugar. Doon ay 5 ka tao nga imong likayan nga kung every time makauban nimo sila, mubalik ka sa imong old nature. Doon ay 5 ka mga practices nga imong dapat i-renounce na karon na adlaw. That is the 555 principles. And do not underestimate that, because that is a revelation kay Lord. No, doon ay key sa atong breakthrough. Doon ay key sa atong breakthrough. Number 1, repentance mao na ang key sa atong breakthrough. Number 2, nga key sa atong breakthrough is worship and warfare. Breakthrough na nato. Susi na sa atong breakthrough in the name of Jesus. Ikatulo, nga key sa atong breakthrough is obedience. Say the word obedience. Shout obedience.
Again, shout obedience. Mao ni ang powerful nga key nga din ka maka-breakthrough. Wala lang ka nag-repent kasi repentance means change of mind, change of direction. And then as you repent, mugawas ang heart of worship, warfare. No, samtang nag-worship ka, nag-warfare ka. Because ang true worship, dili maka-entry si enemy, ang kaaway dili. Ang true worship, walay enemy nga makasagol. Pero nga kanang worship nga cliche lang siya, kanang pakita lang, emotional lang, pwede kasakyan sa demonyo ni ana. But true worship, doon ay tinuod nga warfare. Warfare means imong gina-renounce ang tanan nga spirit that does not belong to the Lord. And after that, wala ka nag-remain dito. Steps to the number 3, obey. Mag-obey ka. Obedience is the key for your dominion. Without obedience, walay dominion. Kining atong dugo, kining atong lawas, dunay bloodline ani nga nagadaloy nga karnal. That's why makita ninyo everyday dunay trouble na struggle. In the physical realm, that is normal kasi naatay bloodline of being a sinner. Gikan kay Adam na. Kaya kung dili ka magtinud-anay kay Lord, mapildi ka sa bloodline nimo. Kung dili ka mag-faithful kay Lord, mapildi ka. That's why everyday warfare na. Everyday repentance, everyday worship. Dili Sunday ang worship time, dili. Everyday, ingay mo katapad everyday. So ipagmata nimo sa buntag, worship the Lord, repent of your sin, worship the Lord, warfare. I-renounce ang tanang spirit, cleanse the way, your way, i-cleanse ni Lord during the day. And then above all, obey. Unsay gisugo ni Lord sa imo, obey. Kung gingnan ka ni Lord, pasaylo ana, obey. Kung gingnan ka ni Lord nga, maghimo ka good work ana niya, obey. Gingnan ka ni Lord nga, mag-sacrifice ka, obey. As long as there is a word, there is a command, obey. Ayaw na pag-risal, ayaw na pakiglalis kay Lord. Na one time, mag-convict si Lord sa imo, ihatag ng tanan, obey. As long as there is a strong conviction. Why? Para na ako, mao niyang steps nga atong i-journey karon. Maghimo tag communion karon nga adlaw. Communion service atong buhaton. Every first Sunday, at least. Of course, wala na may takda gyud nga mao ginay communion. In fact, encourage ko sa inyo mga pamilya, maghimo mo altar call, family altar, mag-communion mo sa inyong balay. Ikaw tatay, ikaw ang pastor sa imong balay. Ikaw ang mag-lead dito. Ikaw ang mag-call. Magyung ka sa imong pamilya, imong asawa, imong mga anak. It's time for prayer. Ali na mo sa kwarto. It's time for us to worship the Lord. Ikaw ang pastor sa imong balay. You can do that every day. Can I hear an amen to that? Nga naman, dili ta gusto doon na entry point ang enemy. Sayang ang giandam ni Lord. Grabe ang iyang gipromise sa ato. Breakthrough after breakthrough. Overflowing. Abundant life flowing with milk and honey. Kung dili nato ni siya butangan as ingredients nga sama ni ini, wala, magtanaw na lang ta. Grabe ang uban, nagasinso na. Ang uban, grabe na kamalipayon. Grabe na sila, good health na sila tanan, ayo na. Pero ikaw, struggle ka. Maybe because wala ka nagwentro aning steps. I don't know, some of you here, pabalik-balik ka sa church, balik-balik ka nga niya din, pero dili ka seryoso sa pagdilo sala. I decree and I declare this morning, today is the ending of that struggle. Mugawas ka karon din, set free ka. Kung you are still living in sin, morning adlaw ngumayon ka, Lord, mugawas na ko. In the name of Jesus. Magdikit na ko, Lord, sa mga tao. Akong leader, Lord, mag-submit na ko sa among cell group, Lord. Kung na-struggle, Lord, dili na ko pwede magtago-tago. Because you know what? Ako mismo nasayangan ko sa giandam ni Lord sa ato. Grabe ang iyang giandam para nato. Ngayon ang Bible din sa 1 Corinthians chapter 11. Verse 27 ingon siya, therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Look at the verse 30. For this reason. Meaning, pag nagpartake ka sa communion, nga dili ka serious nga mag-serve kay Lord, mo niyang gingon sa verse 30.
For this reason, many are weak, many are sick among you, and many have died. Ang communion dili ritual. Dili ni siya, ay salamat naka-communion ko. Sa first Sunday na po ko sa July mag-church, kay communion na sa. Dili. God is so serious in reminding us. Kaya kung walay true repentance, dili ka seryoso nga mobiya og sala, unya magsikag partake ko communion. Ingon ang Bible, many of you are weak, sick, ug mamatay. That's why I am emphasizing this by the virtue of the conviction of the Lord for each one of us. This morning, this is the love of God. Again, for those of us na living in sin, don't feel condemned. Neither kami, ngayong pastor, never good me mag-condemn ninyo. But we're here to preach, to share, for you to be convicted, so that that conviction will turn into repentance. O kung mag-struggle pa kaniyana, call a friend, call your cell leader, cell group leader, call us, your pastor. Bisan pag layo man kay ko, pastor, 1728, masigira akong kuan ani. Akong level, no. Ma-primary ka man, ma-144 ka man, ma-1728 ka man, you are close to God, you are close to us. If you need help, by the grace of God, dili gud mi mo dili ninyo. Kung gusto gid mo nga matabangan mo, pastor, gusto na ko magawas ani nga kinabuhi di ko kabaw unsaon, tabangi ko pastor, tabangan ta ka. Tabangi imong kaugalingon, tabangan ta ka. If ever na ako mga instruction, just follow instruction. Na instruction imong cell group leader, just follow the instruction. Bisan pag di ka ganahan kay mura bak ikaw, but because you want to get help, asking for help, help is available. Doon na kay destiny helper nga ihatag ni Lord sa inyo. And for those of you who truly have repented na ngayon pasaylo karon na buntag, I am inviting you to partake the Holy Communion. And this time, atong all the more, mo ato to sa next level of apprehension ka na bang, a comprehension ka nang nasabtan nato. Lord, by virtue of my partaking of this Lord's table, breakthrough will come upon my life. Breakthrough will come upon my life. Breakthrough sa akong mga dreams and aspirations. Breakthrough sa akong mga prayers. Breakthrough, Lord, sa akong ginapangayo sa imo, Lord. Breakthrough, Lord, sa tanan nga akong gusto nga mahitabo sa akong life by virtue of this communion. Because nag-repent ka kay Lord this morning, then breakthrough will come upon you in the name of Jesus.